Happy Lord's Day sa bawat isa at patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Welcome sa ating FBC Sunday School or tinatawag din nating Bible class. At ang ating pag-aaral ay tungkol sa the ABCs of Christian growth at tayo po ay nasa letter B lesson na, the Bible, at ito na po yung part 2 ng ating pong lesson. Muli ko pong basahin ang ating pinaka-reference verse dito po sa 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17. Sabi po ng salita ng Diyos, "And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works." So, nung nakaraan pong video ay pinag-aralan natin is what is the Bible. Tinignan natin ang basic na definition pag sinabi nating Bible, at ito yung aklat na naglalaman ng dalawang testamento, merong Old and New Testament, at may mga divisions pa po yan na pinag-aralan natin nung nakaraan. Then tinignan din po natin how did we receive the Bible? At nakita nga natin doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 that all scripture is given by inspiration of God. Kaya ang Bible po, bagamat may ginamit ang Diyos na mga iba't ibang writers, that is approximately 40 human writers, pero ang pinaka-divine author ng Bible ay walang iba kung hindi ang ating Diyos. At yan po sa person ng Trinity, that is the Holy Spirit. Ngayon, ang ating pag-aaral, ang tanong po is, do we have the pure Bible today? Yan po yung magandang katanungan dahil dito po sa tanong na to ay may iba-ibang kasagutan, iba-ibang opinyon ang mga tinatawag na mga scholars. Tandaan po natin, sabi nga, the original manuscripts of the Bible have long been lost. Matagal na po itong wala. Ngayon, does this mean, however, that we no longer have the pure Word of God? No, dahil wala na pong original na Bible ngayon. Kahit saan ka magpunta, kahit sa ang museum, wala na po yung original na sinulat po ni Moses, wala na po yung original na sinulat ni David, sinulat ni Matthew, ni Paul, at yung mga iba pang writers sa Bible. Wala na po yan. Pero ang tanong, nawala na ba? Wala na ba tayong puro o dalisay o walang pagkakamali na salita ng Diyos? Tignan po natin ang pangako ng salita ng Diyos sa usapin pong ito. Gaya ng nasabi ko kanina, ang mga scholars ay may iba-ibang opinyon. Pero dito po sa mga ganitong usapin ay kinakailangan nating bumalik sa Bible. Ano ang sinasabi ng Bible na salita ng Diyos na infallible, inerrant patungkol sa kanyang sarili? Letter A, let's read. Ito po yung pangako ng Diyos. Let's read Psalm 12 verse 6 to 7 at saka yung Matthew chapter 24 verse 35. Tignan po natin ang pangakong ito. Doon po sa Psalm 12 verses 6 to 7, ganito po ang ating matutunghayan. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. So kita natin sa verse 6 na ang salita ng Diyos ay puro dalisay, wala itong pagkakamali. Ang ganda pa nga ng pagkakahalintulad dahil sabi ito kagaya ng pilak or kagaya ng silver na dumaan sa apoy 7 times, ibig sabihin purong-purong silver. Ganyan po ang salita ng Diyos. In fact, when it comes to sa mga conservative scholars, even in the evangelical world, wala silang problema sa verse number 6. Ang nagiging issue po pagdating sa verse number 7, ito po ang matutunghayan natin. Thou, sino po yung thou? Si Lord. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them. Ano yung them? Yan po yung words. From this generation forever. So mga kaibigan at mga kapatid, based po sa talatang ito,
Kung ang verse number 6, ang salita ng Diyos ay puro, hindi po natapos doon. Dahil ang paniniwala nga po, ang purong salita ay sa original. Yan po ang karamihan ng kaisipan sa evangelical circle. Ang original na Bible na sinulat nila Moses, nila David at yung mga iba pang writers sa Bible, purong salita, inerrant, infallible. Kaya lang, ang problema mga kapatid, wala na pong naniniwala or karamihan po sa evangelical circle, evangelical scholarship, naniniwala po na wala na tayong purong Bible ngayon. Pero alam nyo mga kapatid, dito sa verse 7, kung tatanggapin natin yung plain statement ng scripture, natandaan po natin, ito po ay patungkol kay God. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve. Sino po ang nag-ingat ng salita ng Diyos? Of course, si Lord ang nag-ingat ng kanyang salita. Kaya alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, makakaasa po tayo based sa Psalm 12 verses 6 to 7 na bagamat wala ng original na Bible sa ngayon, pero dahil pinangako ng Diyos that He will preserve His Word, then He will preserve His Word. Ganyan po ka-powerful, ka-omnipotent, ka-omniscient, ka-omnipresent ang ating Panginoon. Kaya karapat-dapat natin siyang pagkatiwalaan at siya din po ay immutable, hindi siya nagbabago since ito ay pinangako niya at imposible sa kanya ang magsinungaling. So mga kapatid, makakaasa po tayo na ang salita ng Diyos ay nakarating pa rin sa ating panahon. Mababasa pa rin natin ang salita ng Diyos bagamat hindi na po ito yung original, pero dahil iningatan ito ng Diyos, ito pa rin po ay purong salita ng Diyos, inerrant, infallible, dahil ito po ay sa pag-iingat ng Diyos. Another verse pa po, Matthew 24:35. Kung mapapansin nyo po kanina sa Psalm 12, ginamit po yung words, no? The words of the Lord. So hindi lang po message, hindi lang po concept ang preserve ni Lord, kundi yung kanyang words. Ito pong, ganun din sa Matthew 24:35, ang tindi po ng talatang ito. Heaven and earth shall pass away. Lilipas ang langit at ang lupa. Pero ito ang matindi sa pangako ng salita ng Diyos. But my words shall not pass away. Kaya nga po, dito natin makikita sa simpleng pananampalataya dito sa mga talatang nabanggit, ang salita ng Diyos ay talagang iingatan niya. At kahit mawala pa ang langit, kahit mawala pa ang lupa, pero hindi po mawawala ang salita ng Diyos. Kaya puntahan natin ang pangalawang tanong. How has God preserved His Word? Paano ba iningatan o anong ginawa ng Diyos para maingatan ang kanyang salita? Number 1, God has providentially kept His Word from destruction and corruption in two ways. May dalawang kaparaanang ginamit ang Diyos para maingatan ang kanyang mga salita. Okay? Una po, may mga ginamit niya ang number 1, God used the Levite priests to preserve the Old Testament scripture. Mga kaibigan at mga kapatid, ang mga Levita, no, ay nagkaroon po ng practice panahon pa lang ni Moses kung paano po nila iingatan ang salita ng Diyos. Tignan natin ang mga ilang talata. In Deuteronomy chapter 17, verse 18, tingnan nyo po ang ating, tingnan po natin kung ano nakasulat dito. And it shall be, when he seated upon the throne, ito po yung tungkol sa talat, o ito po yung talata, instruction para sa future na magiging king, kasi nung panahon na sinulat po ito, wala pa pong hari ang mga Israelita. Okay, tuloy natin. And it shall be, when he seated upon the throne of his kingdom, that he shall write him a copy of this law in a book out of that which is before the priest, the Levites. So mga kaibigan, kailangan ang hari ay magkaroon ng copy. At yung copy na gagawin na to, sabi nga, before the priest and the Levites. So saksi ang mga Levita doon sa kokopyahin na law, which is tumutukoy po ito sa salita ng Diyos.
Kaya nga po ang nagsimula ito sa panahon ni Moses, 'di ba tinawag na law sa unang division ng Bible ay Law of Moses or Torah, tinatawag na Torah or Pentateuch. So nagsimula po yung practice na ang hari dapat may hawak siyang scripture at sa pagkakasulat po nito ang pinaka-witness ito pong mga priest tsaka yung priest the Levite, sabi nga ng talata. Tingnan pa po natin ang isa pa sa Deuteronomy chapter 31, 24 to 26. And it came to pass when Moses had made an end of writing the words of this law in a book until they were finished. So yan na po, patapos na ang Deuteronomy, natapos na po, no? Tuloy natin, verse 25, that Moses commanded the Levites which bear the ark of the covenant of the Lord, saying, ito po yung kautusan, take this book of the law and put it in the side of the ark of the covenant of the Lord your God, that it may be there for a witness against thee. So dito po sa mga talatang nabanggit, after maisulat ni Moses ang ang first 5 books of the Bible, ito po ay binigay doon po sa mga Levites. Then, ang mga Levites, trabaho po nila na ingatan, itago, i-compile ang scriptures, ang salita ng Diyos. Kaya nagsimula po yan kay Moses. Kaya dito po, sa mga susunod na mga writers ng Bible, after nilang maisulat ang original scripture, ay binibigay po nila ito sa mga priest, Levite priest, Levitical priest, at itong mga Levite priest na ito ay trabaho po nilang iingatan, bantayan, i-compile ang salita po ng Diyos. So yan po ang kagandahan sa Old Testament scriptures. Dahil naging practice ito panahon pa ni Moses, hindi po masyadong naging issue, naging problema ang preservation ng scriptures, particularly in the Old Testament. Again, si Lord ang nag-preserve, pero ang ginamit niyang instrument para ito'y maitago sa Old Testament ay mga Levitical priest. Let's go to number 2. Pagdating naman sa New Testament, God used the priesthood of all believers to preserve the New Testament scriptures. Kung ang Old Testament ang ginamit ni God ay mga Levitical priest, sa New Testament naman po ang ginamit niya ay priesthood of all believers. So lahat ng mga mananampalataya. Kaya alam nyo yung 27 books na ginagamit natin sa New Testament, ang ginamit po ni God dyan, no, tandaan nyo po, may mga naglabasan na mga iba-ibang mga manuscript na obviously alam po natin hindi kabilang sa Bible, kagaya ng Gospel of Thomas, Gospel of Mary Magdalene, etc., etc. So paano natin nalaman na hindi po ito sa kabilang sa Scripture, maliban na po sa mga doctrinal reasons? Isa po sa magandang tignan natin para malaman natin kung ito ba ay kasama sa Scriptures, tignan po natin na ang mga mananampalataya noon, ano ang hawak nilang aklat. So, kung titingnan nyo po ang kabuuan ng mga Bible-believing churches sa iba't ibang kapanahunan, at panahon pa nung panahon ng mga apostol, sumunod sa mga apostol, kung titingnan po natin yung mga grupo na yan na tinawag sa iba't ibang pangalan na nagpa-practice ng tinatawag nating Baptist distinctives, ang scripture na hawak nila, kung pagsasamahin po lahat yan, yun lamang pong 27 books na ginagamit natin sa ngayon. Wala pong mga totoong Bible believers ang may hawak ng Gospel of Thomas, Gospel of Mary Magdalene, at saka yung mga apocryphal books. Wala po sila niyan. Kasi ang mga mananampalataya, alam nila, dahil nga sa Holy Spirit, alam po ng mga totoong believers kung ano ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng John 10:27, my sheep hear my voice. Yan. So ang mga mananampalataya, we know the voice of the Lord, His Word. Kaya wag nating hanapin ang banal na kasulatan sa mga kulto. Wala po sa kanila. Nasa mga Bible-believing churches. Bagamat meron pong time sa history na
talagang pahirapan po dahil wala pang printing press nung panahon nila. Kaya may mga grupo ng mga mananampalataya na hindi po 27 New Testament scriptures ang hawak po nila. Pero kung titingnan natin sa kabuuan, yung kabuuan po no, ng mga iba-ibang mga churches, iba't ibang believers, yung 27 lamang po na yan na ginagamit natin sa ngayon, yan lamang po ang kinikilala nila na scripture kasi ginabayan sila ng ating Panginoon. Hindi po sila nag-usap-usap. Wala po silang GC. Pero alam nyo, dahil ang Holy Spirit ang totoong tagapagturo, ang totoong nag-compile ng scripture, ginamit lang itong mga taong ito, talagang preserve niya po ang salita niya in the New Testament. Kaya nga, in line with the Great Commission, no, pamilyar tayo sa Matthew 28:19 to 20, sabi ng talata, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Pero tignan natin yung susunod. "Teaching them to observe all," pansinin nyo po yan, "all things whatsoever I have commanded you." So mga kaibigan at mga kapatid, makikita natin dito na ang kautusan sa Great Commission, hindi lang yung "Go ye therefore and teach all nations," kundi pagdating sa 20, teaching them to observe. Ano yung i-observe nila? "All things whatsoever I have commanded you." So hindi po ito magagawa na all things whatsoever I have commanded you. Hindi po ito matuturo kung hindi po kompleto ang New Testament scriptures. Kaya nga, dito po mga kaibigan at mga kapatid, makikita natin providentially iningatan ng Diyos ang New Testament na nasunod po nila, na naituro nila yung all things na yan dahil ang New Testament, 27 books, ay kumalat po yan sa iba't ibang mga churches at yan po ang ginamit para ito po ay maturuan sila ng teaching them to observe all things. So hindi po ituturo ito ni Jesus Christ kung alam niya na ang New Testament ay mawawala at later on sa kanilang madidiscover. Hindi po, in every generation, nandiyan po ang scriptures. May mga nagtangkaman itong pigilan, itago, wasakin, pero hindi po nila ito totaling nasira dahil nangako po ang Diyos that He will preserve His word. Kaya naituro po ito sa kabuuan ng churches sa iba't ibang lugar. At hindi lang yan, si Jude po, makikita natin sa kanyang writings na nakalagay rito, "But beloved," no, wala pong specific na church. Pag sinabi nating beloved, lahat po ng mananampalataya, "Remember ye the words," na naman, ginamit na naman yung words, hindi message. "Remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ." So mga kaibigan at mga kapatid, si Jude, ina-assume niya na ang kanyang mga kausap na mga believers ay alam po nila ang sinulat ng mga sinulat ng mga apostol. At yun nga po mga kaibigan at mga kapatid, ang mga mananampalataya is sila po ay naturuan ng salita ng Diyos, ng salita ng mga apostol na of course ito'y naisulat at naikalat sa iba't ibang lugar. Kaya, kahit nung panahon ni Jude, mga kaibigan at mga kapatid, ang salita po ng Diyos, ang New Testament scriptures, ito po ay ikalat na, na-saturate na sa iba't ibang lugar at nabasa na po ito ng mga iba't ibang mananampalataya, kagaya ng mapapansin nyo sa mga writings nila James, sa writings nila Paul, na ikalat po ang scriptures, sa Holy Scriptures sa iba't ibang lugar. Kaya nga po ito ay iningatan ng Panginoon. Kaya kung titignan po natin, sabi nga ng number 2, "The Hebrew text of the Old Testament has been faithfully preserved by the meticulous Jewish scribes called the Masoretic text." Yung Masoretic text, yan po yung ninuno, no, ng Old Testament na ginamit po sa King James Bible. "The Greek text of the New Testament has been faithfully preserved in what is called the Textus Receptus." Ito po yung Latin na salita, or sa English yan po yung tinatawag na received text. Ang received text, ito po yung family
ng manuscript na ginamit po ng mga sinaunang mananampalataya at mas nakilala ito nung panahon ng Reformation. Kaya nga sa panahon natin ngayon, number 3, the only English version of the Bible accurately translated from the Masoretic text and the Textus Receptus o yung tinawag na received text is the King James Bible of 1611, also known as the Authorized Version. Kaya po mga kaibigan at mga kapatid, ang King James Version of the Bible, bagamat ito'y isang translation, pero alam nyo, ito yung fulfillment sa panahon natin ngayon that God will preserve His Word. Tandaan niyo po, sinabi ni God that He will preserve His Word, pero wala siyang sinabi kung anong lingwahe niya ipe-preserve. Basta sinabi niya, He will preserve His Word. Kaya sa atin po na mga nakakaunawa ng Ingles, ay salamat dahil ang Masoretic Hebrew text at ang Textus Receptus o Received text ay na-translate into English at yan po ay naiintindihan natin at yung stream of manuscript po na yan, yung Masoretic text at ang Textus Receptus, yan po yung pinapaniwala ang preserved na Old and New Testament na lingwahe at ang King James na English ay diyan po binatay ang pinakasalin. Kaya salamat po, based from the scripture, ay makakaasa po tayo na accurately mababasa pa rin natin ang Bible dahil po pinangako ni God yan. At wala siyang sinabing ipipreserve niya ang original, basta ang pinangako niya, He will preserve His Word. Kaya yan po, no? Medyo maiksi yung ating lesson and Lord willing, sa mga iba pang mga pag-aaral natin ay maaring mas ma-discuss pa natin ito in details. So number 4, why do we need the Bible? Bakit natin kinakailangan ang Biblia? So dito ay meron tayong mga iilan, although napakarami pong dahilan, pero tignan lang natin yung ilan sa mga kadahilanan bakit natin kinakailangan ang Bible. Salamat, ito po ay preserve ni God, nakarating sa ating panahon. Pero bakit natin ito kailangan? Kasi una, the Bible is our spiritual food. Kung ang ating physical na katawan ay kumakain physically, araw-araw kumakain, ganun din pala ang ating spiritual na katawan. Sabi nga ng 1 Peter chapter 2 verse number 2, as newborn babes desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So hangarin natin, no, nasain natin ang gatas na salita. Bakit natin kinakailangan? Para tayo po ay mag-grow, lumago spiritually. Kaya nga the Bible is our spiritual food. So kung ang isang sanggol ay nangangailangan ng gatas, araw-araw niya itong hinahanap. In fact, kumbaga ito po ay hindi na kinakailangan tanungin ng baby kung gusto niya ng gatas. Kusang iiyak ito dahil talagang hahanapin niya ang gatas ng salita. So ganun din po, spiritually speaking, kinakailangan po natin ang salita po ng Diyos. Next, sabi pa po ng Luke chapter 4 verse 4, and Jesus answered him saying, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. So mga kaibigan at mga kapatid, hindi lang po tinapay, physical ang kinakailangan natin or food physically, but we also need the word of God. So yan po, kailangan natin ng pagkaing spiritual. Gaya nga ng nakalagay sa Hebrews chapter 5 verse 12, for the time you ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. So yung binabanggit dito na strong meat, tsaka yung milk, yan po ay patungkol sa salita ng Diyos. So pinag-aaralan dito yung lalim ng doktrina. So hindi lang pwedeng mababaw, hindi yung gatas-gatas lang. Kailangan pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay strong meat. Next. The Bible is our spiritual sword.
So hindi lang siya pagkain, ito rin ay sandata natin or espada nating spiritual. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So mga kapatid, kaya nga ang salita ng Diyos, tagus yan sa puso natin. Tagus yan sa ating kaluluwa dahil ito po ay sandata, ito ay salita ng Diyos na tumutusok sa ating mga puso. At yan po ang ginagamit din natin panlaban, spiritually speaking. Ito yung ating spiritual weapon kay Satanas. Kaya nga sa Ephesians chapter 6 verse 17 makikita natin, and take the helmet of salvation, and next, and the sword of the Spirit, na ano daw po, which is the Word of God. So espadang spiritual natin ay ang Word of God. Kaya nga si Jesus Christ, nung inatake siya ni Satan, ang naging panlaban niya kay Satanas ay Word of God. Kaya ganun din po ang panlaban natin ngayon sa atake ni Satanas, Word of God din. Next, letter C. The Bible keeps us from sin. So yan po, kailangan natin ng Bible dahil ito po ay ginagamit na instrumento ng Diyos para ingatan tayo, maproteksyonan tayo laban po sa kasalanan. Kaya nga ang Bible po, hindi lang siya hanggang memorization. Tingnan niyo po ang nakalagay sa Psalm 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. So hindi lang siya hanggang sa isip, hindi lang siya hanggang theory, but also you have to hid His word in your heart, isa puso, para hindi po tayo magkasala, isa puso. Marami po kasi hanggang theory lang, hanggang memorization. Hindi mo masamang mag-memorize, maganda nga po yun. Pero isa puso, yan po ang pinakamagandang application na gawin natin sa Word of God. Letter D, the Bible is life's guide. Ito din po yung gabay natin sa ating paglalakbay sa mundong ito. Sabi nga ng Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So sa ating paglalakbay sa madilim na daigdig na to, kailangan natin ng lampara at yan po ang salita ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Then, letter E, the Bible is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and instruction in righteousness. Tandaan nyo po, no, na pag sinabi nating doctrine, what's right, ano ang katotohanan, reproof, what's not right, ano yung mga kamalian, makikita natin sa Bible. Correction, how to be right, and instruction in righteousness, how to stay right. So ito pong apat na ito ay kinakailangan natin, no, or ito yung binibigay sa atin ng salita ng Diyos. Kaya nga balikan natin yung sinasabi ng 2 Timothy 3:16 hanggang 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So yun pong nabanggit na apat. Para ano daw po? That the man of God may be perfect. Pag sinabi nating perfect, ito yung truly furnished unto all good works. Lahat ng mga basic na kinakailangan natin sa ating paglalakbay sa mundong ito, nasa Bible na po, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya wala na tayong hahanapin pa. Hindi natin kinakailangan ng mga church tradition, church council. No, ang tanging authority natin, ang sola scriptura natin, sole authority natin when it comes to our faith and practices, that is the Word of God. At hindi lang po yan, letter F, the Bible is for our comfort. Mga kaibigan at mga kapatid, dito makikita natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 18, wherefore comfort one another with these words. So dito po makikita natin na ipinaliwanag ng Panginoon o pinaliwanag ni Apostle Paul yung tungkol sa isang araw, babalik ang Panginoong Hesukristo, kukunin niya yung mga namatay, kukunin niya yung mga mananampalataya. At ano po ito? Yan ang pinaka-comfort po natin. Isipin nyo na lang yung mga kausap ni Pablo noong mga panahon na yan, may mga iba't ibang persecutions, iba-ibang problema, pero ano ang pinaka-comfort po natin sa panahon na tayo may mga crisis, problema, tribulations in this life? Yan po yung Word of God. Kaya nga, ganun din ang sinabi sa Psalm 119. Tandaan nyo po, ang Psalm 119 is the Word of God chapter.
Sabi dito, this, referring to the word of God, is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. So napakahalaga po ng Bible sa ating buhay mananampalataya, sa ating paglago. Hindi tayo lalago spiritually apart from the word of God. Sa pagtatapos, maganda yung sinabi ni D.L. Moody, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Kaya talagang may mga mananampalataya na nahuhulog sa bitag ni Satanas dahil po nagiging malayo sa salita ng Diyos. Kaya salamat po sa Bible, mahalin natin ito. Wag tayong magsawang mag-aral ng salita ng Diyos, and of course ibahagi natin ang salita po ng Diyos. Maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid sa inyong pakikinig. God bless us all.